dito. Isa sa pinakamahirap na propesyon ang pagiging pulis. Sabi nga ng mga matatanda, palaging nasa hukay na ang isang paa ng pulis. Bukod doon ay kung saan-saang lugar pa na dedestino. Hindi lahat ng kasong mahahawakan ng isang pulis ay madaling lutasin. Mayroon mga kaso na napakahirap tapusin. Isa na po ang kasong nahawakan ko noong ako ay 30 anyos pa lamang sa Jupiter na nangyari sa isang malayong bayan ng Nueva Ecija. May ilang dekada na ang nakakaraan. Hindi ko na lang po babanggitin ang mismong baryo para na rin sa kapakanan ng mga taong nasasangkot sa aking karanasan dahil hanggang sa kasalukuyan po, dito pa din ako nakatira. Dito ko na rin kasi natagpuan ang aking pag-ibig. Sa ngayon po, retirado na akong pulis pero ang pangyayaring yun ay hindi ko makakalimutan kaya sa tulong ng aking apo na nagsulat nito, may kikwento ko po sa inyo ng malinaw ang lahat. Mga giliw kong listeners, samahan niyo po ako sa pagbabalik tanaw ko sa aking nakaraan. P1 Delio, napagod na tayong lahat sa paghabol dyan kay Emong Daga na yan. Huwag ka na magbiro ng ganyan. Kunin niyo na ang bangkay niya at nang makalis na tayo dito. Hindi nga ako nagbibiro, sir. Wala talaga dito sa Emong Daga. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Oh, teka. Nasaan na nga napunta ang bangkay niya? Kitang-kita naman natin na tinamaan siya, di ba? Oo, sir. Hindi lang isang balang tumama sa kanyang katawan. Kaya nang bumagsak na siya, ay iniwanan na siya ng kanyang mga kasama. Kasi talagang patay na siya. Pero ayan lang ang nandyan, oh. Putol na binte at sa palagay ko, ay sa kanya yan. Kung naputo lang isa niyang paa, ibig sabihin, hindi pa siya gaano nakakalayo. Hanapin natin siya sa paligid. Sir, baka naman totoo ang balita na sa Emong Daga ay may anting-anting. Kalokohan yun. Kumilos na kayo. Tsak na hindi pa yun nakakalayo. Mayroon na siyang sugat. Kaya alam ko nandito pa rin siya. Hinanap pa namin sa paligid ng lugar na yon si Emong Daga. Bawat malalaking puno na naroon ay pinuntahan namin para tignan pero hindi na namin nakita si Emong Daga. Hanggang sa pasukin namin ang isang malaking bahay. Hinanap namin siya sa loob niyon pero parang bula siya na biglang naglaho. Nang pasukin namin ang isang kwarto ng bahay ay doon namin nakita ang malalaking garapon na may nakalagay na mga parte ng katawan ng tao kagaya ng mga puso, atay, utak at mga putol na kamay. Oh, bakit maraming ganito sa bahay na Emong Daga? Anong ginagawa niya sa mga organ ng tao? Ano pa? Di binebenta nila sa mga mayayamang mayroong mga sakit na nangangailangan ng ganyang mga organ. Daang libong halaga ng bawat organ na yan. Kaya maraming sindikato ang ganyan ng mga racket. Ay, kaya pala ang ganda nitong hideout nila. Big time pala talaga itong sa Emong Daga. Kaya lang, malas lang niya kasi naputulan na siya ng paa. Paralisado na siya kaya sa susunod na makasagupan natin siya at ang kanyang grupo, hindi na siya makakatakas pa. Titiyaking kung mahuhuli na siya para pagbayaran niya sa batas ang mga ginawa niya. Sir, may maleta dito, puno ng pera. Ito siguro ang mga napagbenta nila. Hindi na naitakas at bigla nating salakayin itong hideout nila. Kunin niyo ang lahat ng mga ebidensya. Magagamit natin yan laban kay Emong Daga. Yes, sir. Makalipas ang mahabang oras ng paghahanap, umalis na kami sa lugar na yon kasama ang bangkay ng ilang tauhan ni Emong at ang mga ebidensya. Matapos madala sa punerarya ang bangkay, nagtuloy na kami sa presinto para gumawa ng report. Isinurrender namin ang mga ebidensyang nakuha namin. Uuwi na sana kami ni PO1 Delio nang ipinatawag kami ni Major Maning. Kaagad kaming nagpunta sa kanyang opisina. Hindi siya makapaniwala sa mga kwento namin tungkol kay Emong Daga. Ganun pa man, binigyan niya kami ng bagong assignment. Top priority daw ang kaso ng kanyang pamangkin na ilang araw na ding nawawala, kaya gusto niya kaming ipadala sa baryo. Ayon kay Major Maning,
Kinatatakutan ng baryong pupuntahan natin dahil sa dami ng mga naglipa ng aswang doon na pumapatay sa mga taga ron. Kailangan nating paghandaan ang pagpunta ron. Dapat ay meron tayong alam kung paano labanan ng mga aswang. Sir, hindi ba't hindi ka naman naniniwala sa swan? Kasi sabi mo wala ka pa namang nakikita na kagaya nila. Oo nga, pero kailangan pa rin natin makasiguro. Kailangan meron tayong magagamit na panlaban sa kanila. Baka hindi uubra ang baril natin eh. May kakilala akong albularyo na taga roon sa amin, sir. Kung gusto mo ay puntan muna natin siya para makakuha tayo ng mga impormasyon tungkol sa mga aswang. Ang alam ko ay marami ng karanasan si Mang Palermo sa ganyan. Sige, puntahan natin siya. Totoo man o hindi ang aswang, kailangan pa rin natin maging handa. Pinuntahan namin ni P.O.1 Delio ang albularyong kakilala niya. Binigyan naman kami ng ilang mahalagang impormasyon tungkol sa aswang. Pinahiram din kami ng 2 benditadong patalim para magamit na panlaban sakaling hindi pwede ang baril. Nang sumunod na araw nga, bumiyahe na kami ni P.O.1 Delio papunta ng Laur, Nueva Ecija. Nang makarating kami sa bayan, sumakay pa kami ng jeep papunta sa malayong baryo na malapit sa bundok na siyang pupuntahan talaga namin. Sa biyahe pa lang, nadaanan na namin ang malawak na bukirin at ang malalawak na kakahuyan. Makalipas ang mahabang oras, bumaba na kami ng jeep nang malaman namin sa driver ng jeep na paglampas ng arko na sinasabi niya ay yun na ang daanan papunta sa baryo na hinahanap namin. Ang daan daw na ito, ang daan papunta sa baryo ni na Alma. Sa tingin ko, malayo pang lalakarin natin. Parang nasa paanan na yata ng bundok ang baryo na yon. Iniisip ko nga kung tama ba ang mga sinasabi ng mga napagtatanungan natin tungkol sa baryo na pupuntahan natin. Palagay ko ay tama naman, Sarge. Ito na nga ang kalsada na sinasabi nila kasi ang ibaba nito ay bangin at ilog. Ayun sa ibaba ang ilog, tingnan mo. Talaga palang liblib na lugar ang pupuntahan natin. Kakaiba talagang aura ng paligid. Lalo na kapag ganito ang makikita mo. Puro kakahuyan at matatas na damo. Talasa mo ang pakiramdam mo. Baka may mababangis na hayop na nagtatago sa paligid. Saklolo! Tulong! Pigilan yung kalabaw! Naku, yung kalabaw nagwawala habang hinahatak yung kariton na sakay yung babae. Papunta dito sa atin, sir. Tumabi tayo, baka suwagin tayo ng kalabaw, sir. Hawakan mo ang bag ko. Tutulungan ko yung babae. Tulong! Saklolo, pigilan yung kalabaw! Nako, sir, mag-iingat ka. Baka hindi mo pa nakikita ang lahi mo, mabaog ka na kapag nasuwag ka ng kalabaw. Huwag mo ang sirayan ng konsentrasyon ko. Tumabi ka dyan at ako nang bahala dito. Halika dito. Lapit ka, kalabaw. Humanda ka sa akin, pipigilan kita. Tuloy-tuloy nga na tumakbo papunta sa aming direksyon ang nagwawalang kalabaw kaya nang malapit na sa akin ay dinakma ko ang lubid. Nang mahawakan ko yun ay hinatak ko ang lubid pero sadyang malakas ang kalabaw. Tuloy-tuloy na tumakbo at nagwala kaya nakaladkad ako. Padapa akong bumagsak sa damuhan. Nang mabitiwan ko ang tali kaagad akong tumayo. Hinabol ko ang kariton at nagpilit akong makasakay doon. Tulungan mo ako! Pigilan mong kalabaw! Ang dulo ng kalsadang to'y bangina! Kumapit ka lang na mabuti sa kariton. Ako nang bahala para tumigil ang kalabaw. Huwag ka matakot. Kasama mo naman ako kapag nahulog ka sa bangin eh. Loko ka talaga! Kung tutulungan mo ako, gawin mo na! Pigilan mo ng kalabaw bago tayo mahulog sa bangin! Huwag ka magalala. Pagod na ang kalabaw mo. Hindi na to makakarating na bangin. Ayan o. Lawit ng andila kakatakbo. Basta pigilan mo siya! Ayan na! Malapit na sa bangin! Tumalo na kaya tayo! Huwag kang tumalon. Nakita mo nang gumagapang na ako dito sa kariton para makarating sa likuran ng kalabaw eh. Basta kumapit ka at pipigilan ko ito bago dumating ang bangin eh. Bawat hakbang nga ng nagwawalang kalabaw ay yumayanig ang buong kariton kaya mahigpit ang hawak ko habang gumagapang doon hanggang sa makarating ako sa likuran ng kalabaw. Pilit kong inabot ang lubid sa kanyang ulo. Nang makuha ko yun, buong lakas kong hinatak para pigilan sa pagwawala ang kalabaw. Hindi pa rin siya kaagad tumigil.
Nang makita ko ang isang lubid na nakakabit sa ilong ng kalabaw, yun ang hinatak ko dahil nasaktan ang kalabaw at napilitan siyang tumigil ng unti-unti sa pagwawala hanggang sa tuluyan siyang kumalma at huminto. Nakahinga ako ng maluwag. Nang tingnan ko ang babaeng nasa kariton, kaagad siyang bumaba dito. Maraming salamat sa tulong na ginawa mo. Joseph, yun ang aking pangalan. Ako naman si Alma. Alma bang sinabi mong pangalan? Oo, bakit parang nagulat ka? Meron kasi kaming hinahanap na Alma. Ha? Yung anak ni Kapitan Esther. Ako nga yun. Nanay ko si Kapitana Esther. Bakit nyo naman kami hinahanap? Pwede bang sa bahay nyo na lang natin pag-usapan ng tungkol sa pagpunta namin dito? Kami ang ipinadala ng tiyumaning mo. Sige, sa tingin ko naman mabuti kayong tao, kaya isasama ko kayo sa aming bahay. Talaga mabuti kaming tao. Tingnan mo nga halos si Boyce na ang kanyang buhay para iligtas ka. Sino ka naman? Alalay ka ba ni Joseph? Kasama ko siya, Alma. Siya si P.O. Delio Macaraeg. Sige, sa bahay na tayo mag-usap. Nandun si Inay ngayon. Sumakay ka na rin dito, Delio. Nako, parang nakakatakot ang sumakay dyan. Baka magwala ulit yan. Natakot lang siya nang makakita ng cobra kaya nagwala at tumakbo. Pero sa palagay ko, kalmado na siya ngayon. Oo nga naman. Sumakay ka na. At ako na maghahawak sa lubid ng kalabaw. Sumang-ayon naman si P.O. Delio. Isinakay niya sa kariton ang mga bag namin tapos ay sumakay na rin siya. Ako na ang humawak ng lubid. Itinuro na lang sa akin ni Alma ang daan papunta sa baryo nila. Nang papasok na kami ng baryo, nakita namin na marami rin pala ang mga bahay doon. Pero karamihan ay hindi naman gaanong kalakihan. Yari sa mga kahoy, pawid at sawali ang karamihan sa mga bahay doon. Napansin kaagad namin ang mga tao roon ay nakaupo sa labas ng bahay. Kagaya ng karaniwang gawain ng mga tao matapos ang taniman, nakatambay na ang mga tao at nag-uusap-usap. Napansin namin na lahat ng mga taong naroon ay seryosong nakatingin sa amin. Grabe namang makatingin ng mga tao rito. Para kaming kakainin ng buong buo ah. Oo nga Tumigil silang lahat sa mga ginagawa nila nang dumaan tayo. Mga bagong mukha kasi kayo dito kaya natural lang natitingnan nila kayo. Kasi nga marami ng kababalaghang nangyayari dito sa amin. Dahil yun sa kagagawa ng mga aswang. Totoo ba talagang aswang? Meron na bang nakakita sa inyo ng aswang na yun? Natural meron na. Kasi marami na silang nabiktima. Karamihan ay mga babae. Pero kung akong tatanungin mo, hindi pa ako nakakakita ng aswang. Pareho pala tayo. Hindi pa rin ako nakakakita ng aswang. Kaya nga, hindi pa rin ako naniniwala sa mga sinasabi nila. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Alma na papasukin ko na sa kanilang bakuran ng kalabaw. Kaya nang hatakin ko ang tali ng kalabaw ay pumasok na iyon sa bakuran. Tapos ay pinahinto ko ng mapatapat sa pintuan ng bahay ni na Alma, bumaba akong nauna sa kariton at inalalayan ko sa pagbaba doon. Noon naman lumabas ng bahay ang isang medyo may edad ng babae. Kagad na sinalubong si Alma habang nakatingin sa amin. Nakita ko na hinatak niya ng bahagya si Alma. Sino ang mga taong yan, Alma? Sina Joseph at Delio, Nay. Silang mga taong ipinadala ni Chumaning. Kung ganoon ay pulis ang mga taong to. Opo, Nay. Mas mabuti na sa loob na lang tayo mag-usap. Mahaba rin kasi naging biyahe nila Tapos kailangan pang magamot ang mga galos nitong si Joseph. Bakit naman nagkaroon ng galos? Oo nga. Parang bagong sugat lang yan. Nagwala po kasi yung kalabaw nang makakita ng cobra. Kaya tumakbo papunta sa bangin pero nahabol ko at napatigil ko sa pagwawala. Yun nga lang, nagkaroon ako ng maraming galos. Nangkalad ka rin ako. Ay, nako. Ngayon pa lang ay nagkaroon agad kami ng utang na loob sa iyo. Salamat naman at ikaw nakakita kay Alma. Kung hindi ay baka napahamak ng anak ko. Hindi pa nga nakikita ang isa kong anak Kaya ayoko na sana na magkaroon ng problema. Yun nga po ang dahilan kaya kami pinadala ni Major Manning dito. Para tulungan kayo na makita ang anak ninyo. Sige, pumasok na kayo at sa loob na natin ituloy ang pag-uusap.
para magamot na rin ang sugat nitong si Joseph. Sumang-ayon naman kami ni P.O. Wandelio. Pumasok kami sa loob ng bahay habang ipinapaliwanag namin kay Kapitana Esther ang mga plano. Palalabasin namin na pamangkin niya kami. Kailangan din namin itago ang tunay naming mga propesyon dahil hindi pa nga namin kilala ang aming kalaban. Mayroong maliit na bahay kubo sa likuran ng bahay nila at doon kami pansamantalang titira ni P.O. Wandelio. Napag-usapan din namin na mula sa oras na yon tatawagin namin ni Delio sa pangalan ang isa't isa para walang makahalata na mga pulis kami. Mukhang ito na nga ang pinakamahirap nating misyon. Mas madali kasing huliin ng isang kriminal kaysa sa isang aswang. Kasi kilala natin sila pero ang aswang, hindi natin alam kung paano makikita. Oo nga. Wala tayong ideya sa mga aswang. May naisip pa na bang parang kung anong gagawin natin, sir? Oh, hayang ka na naman. Napag-usapan na natin na tawagin mo lang muna ako sa pangalan ko. Oo nga pala. Ganon din naman ako sa iyo. Kalimutan muna natin na mga pulis tayo. Magkapatid tayo, ha? Oo nga pala. Pasensya na. Sige. Kailan natin sisimulan na hanapin ang aswang na yun, Kuya Joseph? Sasama muna tayo kay Kapitana Esther. Ay, hindi pala. Siya Esther. Sa barangay hall. Kasi sabi niya, nagsasagawa na sila ng pagroronda tuwing gabi, di ba? Nang sumapit nga ang gabi, nakita namin ang mga kalalakihan na pumasok sa bakuran ni na Alma. May mga dalang itak at sibat ang mga yun. Ang iba naman ay may dalang lambat, kaya kaagad din kaming nagbihis ni P.O. Wandelio. Nagsuot din kami ng mga jacket para isukbit sa likod ng pantalon ng aming baril. Dinala na rin namin ang patalim na ipinahiram ng albularyong kakilala ni P.O. Wandelio. Lumabas na kami ng kubo. Napatingin ang mga kalalakihang naroon nang lumapit kami. Noon naman lumabas ng kanilang bahay si Kapitana Esther. Mga kasama, sila ang mga pamangkin ko na bagong dating lang. Anak ng pinsan ko. Magbabakasyon lang sana dito sa amin kaya nga lang. Ganoon naman ang nangyari sa aking anak na si Rosita. Kaya tutulong na lang kami sa inyo sa paghahanap sa mga nawawalang tao na nabiktima ng aswang. Malas naman pala ang pagbabakasyon nyo rito. Nagkataon pang namimirwisyo ang mga aswang. Kaya nga eh. Isa pala ang pinsan naming si Rosita sa mga nabiktima niya. Ako nga pala si Joseph. At ito naman ang kapatid ko, si Delio. Ako naman si Nando. Kaibigan ni na Rosita, Talma. Nandito rin ako para tumulong maghanap kay Rosita. Nag-aalala na rin ako ng sobre. Ilang araw na siyang nawawala. Kapag nagsimula ng kumalat ang dilim, magsisimula na rin tayo magronda. Sana sa pagkakataong ito ay mahuli na natin ang mailap na aswang na yon. Darating ang oras na magkakamali din siya, Kapitana Esther. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay matatakasan niya ang mga kasalanang ginawa niya. Kapag nahuli natin ang aswang na yon, hindi sapat sa kanyang madaling kamatayan. Dapat ay unti-unti. Baabalatan ko siya ng buhay. Tama ka, Lando. Yun ang dapat na mangyari para pagsisihan muna niya mga kasalanang ginawa niya bago siya mamatay. Siya nga pala Joseph, Delio. Itong si Lando, ang nobyo ni Rosita. Ganun ba? Kaya pala suko hanggang langit ang galit mo sa aswang na yun. Totoo yan, pare. Sinira ng aswang na yon ang lahat ng mga pangarap namin ni Rosita. Kaya pagbabayaran niya ito ng mahal. Tayong maniningil sa kanya, Lando. Napabuntong hininga na lang ako habang nakatingin kina Alma at Lando. Ramdam ko ang paghihirap ng kalooban nila. Nakita ko ang galit sa mukha ni Lando kaya naisip ko na mahal niya si Rosita. Maya-maya lang ay nagyaya na si Kapitana Esther na magsimula na kaming magronda. Kaya lumakad na kami at nagsimulang ikutin ang baryo. Sa totoo lang, masyado kaming tensyonado ni P.O. Wandelio habang kasama ang mga taong nagro-ronda. Mahabang oras na kaming naglalakad ay wala namang kaming nakitang kakaiba. Kaya nang matapos kaming magronda, tumambay kami sa pinakasentro ng kanilang baryo. Yun ang maliit na kanilang barangay hall.
Alma, mukha namang tahimik dito sa baryo nyo. Paano masasabing kinatatakutan ng lugar na to? Yun ang akala mo. Tahimik lang kapag may mga taong nagro-ronda. Hindi sila sumasalakay. Pero kapag nagkaroon sila ng pagkakataon, makakapambiktima pa rin sila. Kilala niyo naman ang lahat ng mga taga rito, hindi ba Alma? Wala ba kayong pinaghihinala ang aswang sa mga taga rito? Oo naman. Dito na ako isinilang at nagkaisip. Lahat ng mga taga rito ay magkakakilala. Walang isa man na taga rito ang aswang. Sa palagay nga namin, dumadayo lang dito ang aswang na yon. Taga ibang baryo siya. Kung ganun, talagang mahihirapan tayong mahanap siya. Dahil para siyang magnanakaw na susulpot kapag walang bantay. Hindi natin alam kung anong araw siya sasalakay, kung anong oras at kung saang lugar sa baryong to. Totoo ang sinabi mo, pare. Kaya ang pagroronda ay pagbabakas sakali lang. Walang katiyakan kung makakasalubong natin ang aswang. Kahit nga kami, ay nahirapan kaming makita ang aswang na yun. Hindi pa kami nagtatagal sa lugar na yon ay nakarinig kami ng malakas na sigaw ng isang babae. Napatingin kaming lahat sa iisang direksyon. Kasunod yun ay para kaming iisang tao na nagtakbuhan papunta sa iisang direksyon. Nang makarating kami sa bahay ni Aling Dalena ay nakita namin na duguan siya. Maraming kalmot sa kanyang mga braso. Halos hindi na siya makatayo. Nalaman namin na dinukot ng dalawang aswang ang kanyang anak na dalaga. Nang ituro niya kung saang direksyon nagpunta ang mga aswang, kaagad na nga kaming kumilos. Binagtas namin ang kakahuyan sa likuran ng bahay nila. Gamit ang malalakas na flashlight at sulo, hinanap namin sa masukal na lugar ang mga aswang. Hanggang sa makarinig kami ng malakas na sigaw ng babaeng umiiyak. Sa bandaron, doon nagbumula ang sigaw ng babae. Pero ang dinig ko ay sa bandaron. Kasi pakinggan nyo, parang umaalingaw-ngaw kung saan-saan ang boses ng babae. Magtatlong grupo na lang tayo. Sumama yung iba kay Lando. Yung iba ay sa akin at yung iba ay kina Joseph. Sige po, inay. Ako na yung sasama kina Joseph. Sa akin ka na sumama, Alma. Hindi kabisado ni na Joseph ang lugar na ito. Kaya sila na lang ang sasamahan ko. Huwag na tayo magkaksaya ng oras. Baka ito na ang pagkakataon para makita natin ang aswang na yon. Tayo na! Sumama sa amin si Alma at ang dalawa pang lalaki. Mabilis naming binagtas ang direksyon kung saan ko narinig ang malakas na sigaw ng babae. Sina Lando naman ay sa kabilang direksyon pumunta. Sina Kapitana at ang iba pang nagro-ronda ay iikutan daw nila kami. Tuloy-tuloy kaming tumakbo. Ilang sandali pa huminto kami at muling nakiramdam sa paligid. Muli naming narinig ang sigaw ng babae kaya muli kaming tumakbo. Di nagtagal, muli kaming tumigil. Tumingin sa paligid. Hindi ko na marinig ang sigaw ng babae. Saan na kaya sila pumunta? Sa tingin ko, napatahimik na nilang babaeng dinukot nila. Malabo na natin silang makita. May paraan pa para masundan natin ang mga aswang na yon. Tingnan niyo mga nahawig na damo. Ang dami ding nabali sa maliliit na sanga ng puno. Tsak na dito sila dumaan. Tama si Kuya Joseph. Talagang matalino ka talaga. Sige, tayo na para masundan pa natin sila. Baka naman nasa paligid lang ng mga damuhang ito ang mga aswang na tumangay sa babaeng yon. Talasan niyo mga mata niyo. Kayo na mga aswang! Pasan-pasan yung babae! Mga kasama! Nandito ang aswang! Tatlong aswang ang nakita naming tumatakas. Isa roon ang nagbubuhat sa babaeng walang malay. Nang humarap sila sa amin, nakita kong itinaas ng dalawang aswang ang kanilang mga kamay na mayroong mahahabang kuko. Nakakatakot din ang kanilang mga mukha dahil namumula ang kanilang mga mata at matatalimang ngipin. Nang makita kong susugurin na kami ng mga aswang, bigla kong binunot ang baril sa aking likuran at pinaputukan ko sila. Nagulat ang dalawang aswang, kapwa sila tinamaan pero hindi lang napuruhan. Nagulat ako nang bigla silang tumakbo palayo, iniwanan na rin ng kanilang kasama ang walang malay na babae at tumakas na. Natamaan mo sila, Kuya Joseph. Kaya lang ay tumatakas na sila. Habulin natin. Tayo na, Dalyo. Samantalahin na natin ang pagkakataon na to na mahina sila dahil sa sugat nila. Alma, maiwan ka na lang dito. Bantayan mo si Lucy. Sige, mag-iingat kayo. Tuso ang mga aswang. Huwag kayong magpapaloko sa kanila.
Huwag kayo basta magtitiwala. Wala kang dapat na alalahanin sa amin. Bahagi na to ng trabaho namin. Sa labanan, wala kaming pinagkakatiwalaan kung hindi ang mga armas na hawak namin na siyang pwede magligtas sa amin. Dalyo tayo na, habang hindi pa nakakalayo ang mga aswang na to. Kayo na mga aswang! At sandali, may mga dumating pa. Mga kasama din ba nila yon? Magtago tayo dali. Talaga palang maraming aswang sa baharing to. Tingnan mo, sila nag-away. Pinatay ng mga dumating yung 3 aswang na nakalaban natin. Kung ganun, ay mayroon pang ibang grupo ng mga aswang. Magkakahaway sila. Kaya sila rin ang naglalaban-laban kapag nagkakasalubong sila. Tama ka. Grabe. Ibang klase talaga ang misyong ito na ibinigay sa atin ni Sir. Ano gagawin natin? Makikialam pa ba tayo sa away ng mga aswang? Hindi tayo sasali sa kanila. Dito lang tayo sa ngayon at magbabantay sa kanila. Pabayaan natin sila magpatayan. Makalipas ang paglalaban ng mga aswang, nakita naming natalo ang mga aswang na nabaril namin. Nakita rin namin na kinuha ang bangkay nila ng mga nakalaban nilang aswang. Nang makaalis na mga yon at hindi na namin matanaw ay bumalik na kami ni P.O. Delio kina Alma. Kagad naman kaming sinalubong ni Alma. Nang pagkakataong yun, hindi pa rin natauhan si Lucy. Napansin ko na 2 matandang lalaki ang kasama niya roon. Ano nangyari? Naabutan niyo ba ang mga aswang? Patay na ang 3 aswang na yun, Alma. Pero hindi kami nakapatay sa kanila. Kung hindi kayo, sinong pumatay sa kanila? Mga kapwa din nila aswang ang pumatay sa kanila. Kinuha din nila ang mga bangkay. Ibig sabihin, magkakalaban din dito ang mga aswang. Siguro magkakaiba ng lahi at angka ng mga yon. Ngayon lang din namin nalaman yan ha. Kung hindi pa kayo dumating dito sa lugar namin, hindi pa namin malalaman ng mga yan. Bumalik na tayo sa bahay namin. Kailangang malaman ni na inay ang bagay na yan. Sige na, Delio. Buhatin mo na si Lucy. Ako ang magbubuhat? Ang bihira naman. Pagod ako kakatakbo tapos ngayon ako pa ang magbubuhat? Sige na. Huwag ka na magreklamo. Buhatin mo na para makauwi na tayo. Sumunod naman sa akin si P.O. Delio. Nilapitan niya ang walang malay na si Lucy. Kaso nang bubuhatin na niya yon ay biglang nagising at dahil hawak na niya ang mga hita niyon at ang mukha niya ay malapit na rin sa mukha. Inakala ni Lucy na siya ang aswang na dumukot sa kanya kaya bigla ulit iyong nagsisigaw at sinampal si P.O. Delio. Kaagad na bumangon si Lucy at nang makita si Alma ay nahimasmasan na yun. Tutop naman ni P.O. Delio ang namumula niyang mukha nang lumapit sa akin. Ang bihirang buhay to. Tutulong na nga lang ako, nasampal pa. Hindi lang isa kundi 3 beses pa. Ikaw naman kasi. Dapat tinignan mo muna kung magigising na siya. Nako, pasensya ka na daw sabi ni Lucy. Nabigla kasi siya nang magising. Hindi ka rin niya kilala kaya nagwala siya at nasampal ka. Sige, ayos lang ako. Alma, mabuti naman at naabutan niyo ang mga aswang. Nailigtas niyo si Lucy. Teka, nasa ang mga aswang? Nabaril po sila ni Joseph. Kaya nga lang inakatakas sila. Pero nung sinundan nila, pinatay din yun ng mga kapwa nila aswang. Pinatay sila ng kauri nila? Pero bakit? Yun po ang hindi namin alam. Hindi na kami nakialam sa pag-aaway nila. Pinabayaan na lang namin sila na magpatayang kasi pare-pareho naman silang salot. Tama lang ang ginawa niyo, Joseph. Ang mahalaga ay ligtas kayo. Ligtas din si Lucy. Sana, kung nandito lang sina Joseph ng mga panahong dinukot ang kapatid mong si Rosita, baka nahabol din natin sila. Huwag po kayo mawala ng pag-asa, Chester. Habang wala tayong nakikitang bangkay ni Rosita, ay maaaring buhay pa rin siya hanggang sa mga oras na to. Siya nga naman, Nay. Kaya wag na kayong umiyak. Kapitana Esther, anong balita? Nakita niyo ba ang mga aswang? Kasi kami wala kaming nakita sa direksyong pinunta namin eh. Wala kaming nakitang aswang. Pero sila Alma at Joseph, naabutan nila ang mga aswang at nabawi nila si Lucy. Nailigtas no si Lucy? Mabuti naman kung gano'n.
Nasaan ang mga aswang? Napatay niyo ba? Oo, patay na sila. Nabawasan ng salot sa baryong to. Pero hindi pa rin tayo dapat maging kampante. Dahil mayroon pang ibang lahi ng mga aswang ang gumagala dito. Lahat sila ay hayok sa karne ng tao. Yung iba ay kapwa aswang ang pinapatay, kinakain nila. Mabuti naman kung gano'n nang mabawasan ang mga salo. Teka, bakit meron kayo mga baril? Isang galing ang mga baril. Kay Chester. Ipinahiram sa amin. Di ba, Chester? Oo, Galando. Baril lang namatay kong asawa ang ipinahiram ko sa kanila para may magamit sila kapag sumama sa atin. Kayo talaga, Kapitana Esther, meron pala kayong baril sa bahay niyo. Dapat ay pinahiran niyo naman ang isa sa akin para may nagagamit din ako kung sumasama sa inyo kapag nagro-ronda tayo. Aba hindi ko naman alam kung marunong kang gumamit ng baril. Hindi ka naman kasi nagsasabi. Ito kasing mga pamangkin ko alam ko nang marunong kasi mga security guard ang mga yan. Delio, baka pwede naman akong makahawak ng baril na yan sa susunod nating pagronda. Aba, hindi pwede. Sa akin ibinigay ni Chester to. Yung kay Kuya Joseph, baka pwede mong mayram. Ay, lalong hindi pwede. Sa akin pinahiram to ni Chester kaya ako ang hawak nito. Tuwing may ronda tayo. Halika na, Delio. Mauna na tayong umuwi. Oo, Kuya Joseph. Sige po, Chester. Mauna na kami sa inyo. Nakita ko na nagkamot na lang ng ulo si Lando habang nakatingin sa amin. Naisip ko na gusto lang niyang magyabang kay Alma kaya gusto niyang magkaroon ng baril. Pero dahil hindi namin napagbigyan, parang napahiya siya kina Alma. Tuloy-tuloy na kaming umuwi ni Pio Wandelio. Kagad kaming tumuloy sa kubo namin at nahiga sa mga papag na naroon. Nang mga sumunod na gabi, patuloy kaming sumama sa pagroronda. Dahil doon, nakabisado na namin ang pasikot-sikot sa baryo. Kagaya ng mga nakaraang gabi, naging maayos naman ang aming pagroronda. Mabilis ang paglipas ng mga araw. At sa bawat araw, nagiging malapit kami sa isa't isa ni Alma. Minsan nga na nakatapos kaming magronda ay nakaramdam na ako ng pagod kaya nagtuloy na ako sa kubo namin. Sumunod naman sa akin si Pio Wandelio. Di nagtagal ay narinig namin na mayroong kumakatok sa pintuan. Nang buksan ko yun, nakita kong naroon si Alma. Oh, Alma, bakit nandito ka? Kape tayo. Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Malalim na ang gabi Alam mo naman na hindi kami kaagad natutulog. Mahaba pang gabi kaya tsak na anumang oras maaaring sumalakay ulit ang mga aswang. Ilang gabi na tayo nag-ronda. Tahimik naman ang paligid. Baka naman yung mga aswang ay nasa ibang lugar na din kumagala ngayon. Kasi alam nila na delikado na sa lugar na ito. Kagaya ng alam na natin, hindi lang iisang aswang na gumagala dito sa aming lugar. Kahit namatay na sila, hindi pa rin tayo makakatulog ng panatag. Dahil meron pang ibang aswang na gumagala dito. Kayo mismong nakatuklas niyan. Oo, tama ka nga. Kaya pala sabi ng tiyo maning mo, kinatatakutan talaga ang baryong to. Kaya nga marami nang umaalis dito. At lumipat sa ibang lugar. Lalo na yung mga pamilya na nakaranas ng kalupitan ng aswang. Kung hindi nga lang kapitana ng barangay na ito si Inay at hindi nawala si Rosita, baka umalis na rin kami dito. Ibig sabihin pala ay nandyan pa sa harapan ng banyo ang mga kasama nating nag-ronda kanina? Oo, nandyan pa silang lahat. Wala pang umuwi. Abay, pasensya ka na. Hindi namin alam. Akala namin ayos na yun. Napatay ng aswang kaya ang gagawin na lang natin ay hanapin si Rosita. Oh, hoy, Dalio! Magbihis ka ulit at lumabas ka dyan. Maya-maya, ay baka mag-ikot na naman tayo. Sumang-ayon naman sa akin si Pio Wandelio. Muli siyang nagbihis at isinuot ulit ang jacket. Dinala pati ang patalim at baril. Sumama kami kay Alma sa harapan ng bahay nila. Doon nga ay nakita pa namin ang mga kalalakihang kasama namin sa pagroronda. Hindi nga lang marami kagaya kanina. Halos kalahati kasi ang nawala. Napansin ko rin na wala na sa pagkakataong yun si Lando kaya lumapit ako kay Alma at bahagyang bumulong. Nasa na ba yung bayaw mong hilaw? Anong bayaw na hilaw? Sino bang hinahanap mo?
Si Lando. Di ba, muntik mo na siyang maging bayaw kung nagkatuluyan sila ni Rosita? Eh, hindi nangyari kaya nahilaw. Ikaw talaga, Joseph. Palabiro ka rin pala. Umalis siya at ang grupo niya. Sila munang magro-ronda. Magpapahinga muna tayo dito. Pagdating nila, tayo naman ang iikot para palaging may nagbabantay. Ah, ganun pala. Mabuti nga ang ganyang paraan. Kaya lang, sa laki din ng baryong to. Hindi pa rin natin matitiyak kung saan sila sasalakay. Delio, kung ikaw ang suwang, saan ka banda sasalakay o maghahanap ng biktima? Sa lugar na mayroong bantay o sa lugar na wala? Eh, di syempre doon sa lugar na hindi ako magkakaroon ng problema. Doon syempre sa walang bantay. Yun ang sinasabi ko, Alma. Kung isang grupo lang iikot, aba, matalino ang mga aswang. Kung nasa bukana na si Nalando, tsak na sa dulo sila sasalakay kasi nandito tayo sa gitna. Ang ibig mo bang sabihin, kung nasa bukana sila nagronda, ay dapat meron ding umikot sa gawing dulo ng baryo? At meron ding maiiwan dito kasi ito ang sentro? Natumbok mo ang gusto kong sabihin. Kung ang lahat ng bahagi ng baryo ay mayroong grupo na nag-iikot, talagang hindi magkakaroon ng pagkakataon ng aswang, di ba? May punto si Joseph. Yun nga ang maganda nating gawin, Alma. Sige po, inay. Papasadahan namin ang gawing unahan ng ating baryo. Kasi si Lando ay nasa duluhan pumunta. Maiwan na lang muna kayo dito, kasama ang iba pa nating mga kasama. O sige, mag-iingat kayo. Nagronda nga kami ni na Alma sa unahang bahagi ng baryo kasama ang ilan pang kalalakihan. Nang malapit na kami sa bukana ng baryo, isang lalaki ang nakita naming tumatakbo. Duguan yon at mayroong malaking sugat sa leeg, marami ring sugat sa mga braso at mukha. Panay ang sigaw niya habang hinahabol naman siya ng isang aswang. Natigilan kami nang bumagsak sa gitna ng kalsada ang lalaki. Agaw buhay na siya nang lapitan namin. Sinabi sa amin ng lalaki na sinalakay sila ng isang aswang habang pauwi na sila sa kanilang baryo. Mga biyahero sila nagginabi sa daan. May direksyong itinuro ang lalaki bago tuluyang nalagutan ng hininga. Kaya doon ako napatingin. Dahil maliwanag ang buwan, mayroon akong nakitang nakatayo sa di kalayuan sa tabi ng malaking puno. Mga kasama! Ayun ang aswang! Tumatakas ang aswang! Habulin natin! Tayo na, bilis! Ngayon nakakita na ulit tayo ng aswang. Huwag na nating hayaang makatakas pa siya. Hindi na talaga siya makakatakas. Mas mabilis ang bala ko sa kanya. Humanda ka, aswang! Hindi mo siya tinamaan ko, Joseph! Ako naman! Naku naman, Delio. Akala ko naman masasapol mong aswang. Inilagan lang din ang bala mo. Hindi ka rin pala asintado. Mabilis palang umilag ang aswang na yan eh. Kuya Joseph, tumatakas ang aswang! Halika na, habulin na natin siya. Alma, ikutan niyo sa kabila. Tayo na mga kasama! Doon tayo! Oh, saan ako sasama? Sa iba, Kuya Joseph o kay Alma? Bahala ka sa buhay mo. Malaki ka na. Ha? Pero sinenyasan ko si Pio Wandelio na sumama siya kina Alma kasi puro itak lang ang armas ng tatlong lalaking kasama niyon. Sumunod naman sa akin ang 3 ding lalaking armado rin ng mga itak at sibat. Binagtas namin ang mataas na damuhan para sundan ng tumatakas na aswang. Nang matanaw ko nga ang aswang, muli ko siyang pinaputukan pero dahil mabilis siyang kumilos, hindi ko na naman siya tinamaan. Parang naiinis na ako sa aking sarili dahil ilang ulit ko na siyang binaril pero palaging sablay. Kaya nang makita kong lumiko ang aswang papunta sa likuran ng puno ay huminto rin ako sa pagtakbo at itinuon ko sa lampas sa puno. Eksaktong lumabas ang aswang, pinaputok ko, doon ko sa tinamaan sa tagiliran. Humanda ka sa akin ngayon, aswang ka. Tatapusin ko ng pag-aasik mo ng lagay me. Nasaan ang salot na yun? Ang bilis naman niyang nawala. Hindi ako nawawala hangal. Nandito lang ako sa paligid. Tingnan ko lang kung hanggang saan ang kayabangan mo. Wala ka naman palang binatbat sa paghawak na baril na yan. Magpakita ka sa amin! Tapusin na natin to! Hindi ako papayag na patuloy ka maghasik ng lagim sa baryong to. Marami ka ng pinatay at puputulin ko ng kasamaan mo. Natatakot ka bang lumabas kasi may tama ka na, ha? Hambog ka talaga.
Sakala mo ba ay mapipigilan mo ako sa paghawak ng baril na yan? Walang magagawa yan laban sa akin. Oh, mamamatay kayong lahat! Nagulat ako nang biglang tumalon mula sa itaas ng puno ang aswang. Bumagsak siya sa harapan ko. Tinabig niya ang aking kamay kaya nabitiwan ko ang aking baril. Tapos ay inatake ako ng aswang. Nagawa kong makalayo ng kaunti pero tumama pa rin sa aking mukha ang kuko ng aswang. Ramdam ko ang hapdi ng masugatan ng aking mukha. Humagos doon ang mainit na dugo. Susugurin pa sana ako ng aswang nang tagain siya ng mga lalaking kasama ko. Kaagad siyang umatras. Nang makabuelo siya, muli siyang umatake. Kinagat niya sa balikat ang isang lalaking kasama ko. Nang tagain naman siya ng isa ay sinalulang niya ng kamay yun. Matapos ay binuhat at ibinalibag sa malaking puno. Para lang siyang puno ng saging na bumangga sa puno. Talaga nga palang malakas ng aswang. Ngayon ako naniniwala na mayroon nga talagang aswang. Mabuti na lang at naniguro ako. Ngayon, alam mo na ang totoo tungkol sa akin. Tatapusin na kaya pati ang dalawa mong kasama. Kakainin ko ang puso mo. Oh, mamamatay ka! Oh, Kung ganun ay lalabanan kita hanggang sa makakaya ko. Kung gusto mong makaya ng puso ko, paghirapan mo. Patayin mo muna ako. Kung ganon, ayun ang gagawin ko. Papatayin talaga kita. Kung hindi ka tatablan ng baril, baka dito tablang ka. May armas ka pala. Nasukatan mo ko. Surprise! Nagulat ka, no? Hindi mo ba inaasahan na meron pa akong alas? At hindi lang ito basta armas. Makakain itong patay ng mga halimaw na kagaya mo. Masakit ba ang sugat mo, ha? Naisan mo ko. Mabuti na lang at hindi mo ako napuruhan. Papatayin kita! Muli nga kaming naglaban ng aswang. Sinaksak ko siyang muli pero sinalo niya ang aking kamay. Gusto niya naman akong kagatin pero pinigilan ko ng isang kamay ko. Noon ko muling naramdaman ang pagbaon ng matatalim niyang kuko sa aking braso. Dahil nagpambuno na kami. Mas binigyan ko ng atensyon ng matatalim niyang mga pangil na gusto kong kagatin sa leeg. Nang makita yun ng aking mga kasamahan ay kaagad din silang kumilos. Dinampot ang kanilang mga itak at sinugod ang aswang. Pero bago nila mataga iyon ay kaagad na bumiling ako kaya't ako ang napunta sa ibabaw. Tapos ay tinadyakan ako ng aswang. Tumalsik ako sa malaking puno. Noon ko nakitang paparating na din sina P.O. Delio. Nang makita naman ng aswang na mayroong paparating ay nagmamadali itong tumakas. Nasugatan ka. Ayos ka na ba, Kuya Joseph? Ayos lang ako. Yung aswang, tumatakas siya, habulin niyo. Huwag na! Hindi na natin siya aabutan. Bumalik na tayo sa bahay namin para magamot ang mga sugat niyo. Ngayon ako naniniwalang hindi lahat ng aswang ay mahina. Kagaya ng isang yon, napakalakas niya. Kung hindi kayo dumating, baka mayroon pang mas malalang nangyari sa amin. Pambihira. Pinagtawalan lang ang aking baril. Hindi ba umubra sa kanyang baril? Iyang patilim na ibinigay sa atin ng albularyo. Nagamit mo ba? Oo, yun nga nagligtas sa akin. Nasugatan siya ng patalim. Naramdaman niya ang kirot ng sugat niya. Kahit siya kung alam niya na nabentetado ang patalim na yon. Kung ganon, ay kailangan pala tayong gumawa ng mga plano para sa susunod na makasugupan natin ng salot na yon, ay alam na natin kung paano siya lalabanan. Nang makabalik na kami sa bahay ni na Alma, nakita ni Kapitana Esther ang nangyari sa amin. Kagad siyang kumuha ng malinis na damit. Kinuha rin niya ang isang garapon na mayroong nakalagay na langis na hindi ko alam kung ano ang mga sangkap na naroon. Ang nakita ko kasi ay mayroong nakababad na mga dahon sa langis. Nang pahiran ko nyon ang aking mga sugat, naramdaman ko ang sobrang hapdi. Kasunod nyon ay may nakita akong kinuha sa kanyang bulsa si Kapitana Esther. 3 piraso na hugis bilog. Kasing laki yon ng piso. Ipinatong niya sa mga sugat ko yon. Ramdam ko na parang dumikit sa aking sugat ang bagay na yon.
Chester, ano ba tong inilagay mo sa sugat ko? So ngayon ang usa, na kung tawagin ay walo-walo. Yan ang ginagamit namin kapag mayroong nakakagat ng ahas, aso o anumang nilalang na may kamandag. Kaya ang kamandag ng kuko ng aswang na nariyan sa sugat mo ay hihigupin niya. Kaya pala ganun ang pakiramdam ko. Lalo kasi siyang dumikit sa sugat ko eh. Kusay ang matatanggal kapag nahigop niya ng lahat ng mga kamandag sa sugat mo. Tiisin mo lang ang sakit. Oo naman. Kaya ko namang tiisin ang sakit eh. Pero hindi ko matitiis ay yung mabibigo ako sa iyong pag-ibig. May sinasabi ka ba, Joseph? Wala akong sinasabi, Alma. Hindi ba, Delio? May narinig ka bang sinabi ko? Parang mayroon akong narinig eh. Sabi ko ni, anong narinig mo, Delio? Mas masakit pa daw sa sugat ang mabigo sa pag-ibig. Tama, yun ang narinig kong sinabi niya. Sa bagay, totoo naman ang sinabi mo. Bakit, Joseph? Nabigo ka na ba? Iniwanan ka na ba ng nobya mo? Hindi pa ako nagkakaroon ng nobya. Huwag mo na nga akong bulahin. Gwapo ka't mabait, tapos may trabaho. Kaya malabo na hindi ka pa nagkaroon ng nobya. Sa klase ng trabaho namin ni Delio, kung saan-saan kami nakakarating kaya wala kaming nagiging panahon sa aming mga sarili. Kaya hindi kami makapangligaw. Ngayon pa lang kung sakali. Kung pwede sa'yo. Ha? Masyado ka namang mabilis. Nakakagulat ka. Parang ka namang sira. Ano nangyari sa'yo, Joseph? Bakit ang dami mong sugat? Nakasagupa namin ng aswang. Malakas pa lang sa halot na yun. Hindi kagaya ng una nating nakalaban. Di ba meron kayong mga baril? Bakit hindi nyo ginamit? Ginamit naman. Kaya nga lang masyadong mabilis ang aswang na yon. Kaya naiwasan niyang lahat ng bala. Kayo naman, ano nangyari sa lakad niyo? May nasukol din kaming aswang. Nasugatan din ang iba kong kasama. At ang iba ay napatay. Pero napatay namin ang aswang. Nakilala niyo ba ang aswang? Hindi. Tsaka kung dayo lang sa lugar natin ang aswang na yon. Ikaw, hindi ka ba nasugatan, Lando? Naku! Ako pa! Kahit konti ay hindi man lang ako nakalusan. Napatay ko pa ang mga aswang na yon. Mabuti naman kung ganun pare. Pero nagkataon lang na hindi malakas ang nakalaban yung aswang. Dahil kung yung nakalaban namin ang nakaharap nyo, baka nasugatan ka rin eh. Alam mo pare, kung hindi malakas ang nakalaban namin, di sana ay hindi namatay ang ibang mga kasama ko. At hindi nasugatan ang iba. Alam mo bang nahirapan din kami sa pagpatay sa kanya? Pero, maalas niya. Kasi nga, mas mautak ako. Sige na, wag na kayong magtalo. Ang mahalaga ay buhay pa rin kayo. Alma, gamutin mo ang sugat ng iba nating mga kasama. Sige po, inay. Dito ka muna, Joseph. Pabayaan mo lang na kusang mahulog ang mga sungay ng walo-walo na yan. Kusay ang bibitiw sa sugat mo kapag nahigop ng lahat ng kamandag. Oo, Alma. Salamat. Nang makalabas na nga ng bahay si Alma, sumandal ako sa kinauupuan ko. Para kasing nakaramdam ako ng antok. Ngayon ko lang naramdaman ang pagod at puyat kaya hindi nagtagal. Nakatulog na nga ako sa ganoong posisyon. Sabi naman sa akin ni Pio Wandelio, pinabayaan niya akong makatulog. Pero lumipas ang halos 2 oras, nagising ako nang marinig ko ang pagtilaok ng manok. Marahan akong tumayo nang makita kong wala na ang sungay ng walo-walo sa aking mga sugat. Doon mo na ituloy ang pagtulog mo sa inyong kubo. Papaumaga na rin, kaya nagsiuwian na ang ating mga kasamahan. Paano po ang kasamahan natin na napatay ng aswang? Pansamantalang dinala doon sa harapan ng barangay hall. Doon na sila pinuntahan ng kanilang mga kamag-anak. At bukas sabay-sabay na natin silang ililibing sa sementeryo. Sige po. Magpapahinga na muna ako. Siya nga po pala. Meron po ba kayong gamot dyan sa lagnat? Para kasing ang tamlay ng katawan ko eh. Sumasakit din ang aking ulo. Abay, meron pa yata dito sa garapon. Sandali lang at kukunin ko. Salamat po. Nang maibigay sa akin ni Kapitana Esther ang gamot ay lumabas na ako ng bahay nila at nagpunta sa aming kubo.
Nang makapasok naman ako sa kubo na tinutuluyan namin, nakita kong natutulog na sa kanyang papag si Pio Andelio. Napangiti pa nga ako ng bahagya nang makita kong mahimbing na ang tulog niya. Nakanganga pa nga at naghihilik, kaya naman nagpunta na rin ako sa aking higaan. Nang mahiga ako, muli kong naramdaman ang sakit ng aking mga sugat. Nakaramdam din ako ng sakit ng ulo at panlalamig sa buo kong katawan, kaya nagbalot ako ng kumot. Para kasing may nakalagay na yelo sa aking likuran, kaya hanggang sa aking ulo, itinakip ko na ang kumot. Nang sumikat ang araw, bumangon si Pio Andelio. Nalaman niya na hindi ko kayang bumangon. Magpahinga ka na lang muna, sir. Ako na lang tutulong sa mga taga rito para maglibing sa mga kababaryo nilang namatay. Ayan ka na naman. Tinawag mo na naman akong sir. Ay. Baka mayroong taga rito na makarinig sa'yo. Mabisto pa tayo. Alalahanin mo na sina Kapitana Esther at Alma lang nakakaalam ng totoo nating pagkatao. Oo nga pala eh. Pasensya ka na. Sige, aalis na ako. Sige na, mag-iingat ka palagi. Talasan mo ang mga mata mo. Ngayong nakita mo na rin ang aswang na nakalabang ko kagabi. Tsak na pati ikaw ay pag-iisipan na yun na mawala ka sa kanyang landas. Bantayin mo rin si Alma, ha? Oo, akong bahala. Babantayin ko siya para sa'yo. Sige, aalis na ako. Pakiramdam mo ang mga tao sa iyong paligid. Baka isa sa kanila, yun na palang aswang. Nakakatabi na natin ay hindi pa natin alam. Nang makalabas na sa kubo si Pio Andelio, bumangon ako at kinuha ang aking jacket. Isinuot ko yun dahil talagang nakakaramdam ako ng lamig. Naglagay din ako ng medyas matapos ay nagbalot ako ng kumot. Makalipas lang ang halos kalahating oras, muling bumukas ang pintuan ng kubo. Nakita kong pumasok doon si Alma. May dala siyang pagkain na nakalagay sa tray, kanin at ulam na may kasamang isang tasa ng kape. Marahan niyang ibinaba sa maliit na lamesang naroon, tapos ay nilingon niya ako. Sabi ni Delio, masama raw ang pakiramdam mo. Kaya dinalhan na lang kita ng almusal mo dito. Halika na, kumain ka na. Mamaya na lang ako kakain, Alma. Masama nga ang pakiramdam ko eh. Parang hindi ko kayang bumangon. Nilalamig ako. Ang taas na ng sikat ng araw, ang init na ng panahon. Bakit ka nilalamig? Sandali nga hawakan ko ang noo mo. Oh, naku, inaaboy ka ng lagnat, Joseph. Bakit hindi ka nagsabi ka agad? Tulog ka pa kasi kanina eh. Kay Kapitana Esther na ako humingi ng gamot. Nakainom na ako kaso parang hindi tumalab. Ang lamig talaga. Baka pwede naman yung kumot ni Delio. Ipatong mo na dito sa katawan ko. Ang lamig ka talaga. Oo, sige. Sandali lang at kukunin kong kumot. Oh, ayan. Doble ng kumot mo, kaya hindi ka na siguro lalamigin yan. Ang lamig pa rin. Para akong nakahiga sa ibabaw ng yelo. Yung likod ko, gumagapang ang kilabot. Naku naman, ano bang gagawin ko? Wala na ritong kumot na pwedeng ilagay sa'yo. Teka, pwede sigurong yakapin na lang kita. Ang ginaw, parang hindi ko na kayang tagalan to. Naku naman, para na siyang naiibang sa taas ng lagnat at panlalamig. Kahit natataranta na si Alma, sumampa agad siya sa papag na kinahihigaan ko. Inalis niya ang nakabalot na kumot sa aking katawan, tapos ay tumabi siya sa akin. Kinubabaw niya ako sa kanya, muling itinakip sa aming dalawa ang kumot. Niyakap niya ako kaya magkalapat na ang aming mga katawan. Magkalapit na rin ang aming mga mukha. Ramdam ko ang init ng katawan ni Alma na unti-unting lumulukob sa nilalamig kong katawan. Nalalanghap ko rin ang mainit niyang hininga. Dahil doon, niyakap ko na din si Alma. Unti-unting nawala ang panlalamig ng aking katawan. Salamat, Alma. Ano, nilalamig ka pa ba? Joseph, ano nang pakiramdam mo ngayon? Mas mabuti na kaysa kanina. Alma, pwede bang dito ka lang muna? Huwag ka munang umalis. Sige, hindi kita iiwanan.
Dito lang ako sa tabi mo. Salamat, Alma. Joseph? Teka. Joseph? Bakit hindi ka na kumikibo? Kaala ko kung ano na. Nakatulog na pala siya. Makalipas sa mahabang oras, nagising ako. Naramdaman ko na mayroong mabigat na nakadagan sa aking katawan. Nalaman ko na naroon pa rin si Alma. Hindi pa rin siya umaalis, nakatulog na rin pala habang nakayakap sa akin kaya hindi ko na lang siya ginising. Pinabayaan ko na lang lalo pa nga at nakatalukbong pa rin kami ng kumot. Di nagtagal naramdaman ko na parang mayroong mga taong dumating. Bumukas ang pintuan ng kubo. Narinig ko ang boses ni Kapitana Esther at PO1 Delio. Dinig ko rin ang boses ni Lando. Hinahanap kasi nila si Alma. Di nagtagal ay naramdaman ko na mayroong humawak sa kumot kaya't ipinikit ko ang mga mata ko at nagkunwari pa rin akong tulog. Kaya nakita ng lahat na nasa ibabaw ng katawan ko ang natutulog na si Alma. Aba, naku! Mga walang hiya kayo! Alma! Hoy, Alma! Kumising ka nga dyan. Anong klase kang babae at ginawa mong ganyan? Inay, kayo pala. Nakatulog na pala ako. Kanina ka pa namin hinahanap. Hindi ka namin nakita. Kaya pala, tumabi ka nang matulog kay Joseph. Wala ka na bang kahihiyan, ha? Dito pa mismo sa ating bahay kayo gumagawa ng kahalayan. Nay, huwag kayo mag-isip ng masama kung nakita niyo man kami sa ganitong kalagayan. Inaapoy ng lagnat si Joseph dahil sa matinamo niyang sugat sa aswang. Sobrang nilalamig siya kaya niyakap ko. Kaya yan, nakatulog na siya. Kayo wag nga kayong maingay. Wala naman kaming ginawang masama eh. Baka may nangyari ng kababalaghan dito nang hindi ko nalalaman, ha? Sandali nga at hahawakan kong noo niya. Oo nga. Mataas pa rin ang lagnat niya. Kaya nga wag kayong maingay, Nay. Pabayaan na lang natin siyang makapagpahinga. Tsaka nakita niyo naman na tulog pa rin siya hanggang ngayon. Balot na balot ang buong katawan niya. Naka-jacket pa dahil sa sobrang lamig. Para na siyang nahiibang kanina. Baka nga hindi niya na alam ang ginawa kong pagyakap sa kanya eh. Kukuha ko ng gamot sa lagnat. Kapag nagising siya, ipainumin mo ulit para bumaba ang lagnat niya. Sige po, Nay. Nagwawala kasi kayo ko agad eh. Nag-iisip kayo ng masama sa nakita niyo. Aba, hindi naman ako nag-iisip ng ganun, ah. Itong si Delio, siya ang sisihin mo. Masyadong marumi ang utak. Nye, bakit ako? Wala naman akong sinasabi. Ay, huwag ka lang magreklamo. Sumama ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang gamot. Ikaw na magdala rito. Nang makalis na si Kapitana Esther, saka ko lang idinilat ang mga mata ko. Kunwari ay nag-inat pa ako para malaman ni Alma na kagigising ko lang. Medyo naghihikab pa. Inakala ko na si Alma lang ang naroon. Nandoon pa rin pala si Lando at nakatingin lang sa amin ni Alma. Ngumiti siya ng bahagya habang nakatingin sa akin. Si Alma naman ay muli akong binalingan at hinawakan ang aking noo. Mabuti naman at bumaba ng lagnat mo. Oo nga eh. Salamat ulit sa'yo. Swerte naman ni Joseph. Ang ganda ng tagapag-alaga niya. Bisita namin sila kaya obligasyon ko na alagaan siya, Lando. Kung ako ba magkakasakit, alagaan mo rin ba ako? Taga rito ka. Nandyan lang naman ang pamilya mo merong mag-aalaga sa'yo. Kaya kung magkasakit ka, walang problema yon. Ang sabi ko, alagaan mo rin ba ako? Nakagaya ni Joseph. Uulitin ko rin ang sagot ko sa'yo. Meron kang pamilya na mag-aalaga sa'yo. Kung ako si Rosita at nobyo kita, maaari pa na gawin ko yon. Hindi pa pwede na ikaw na lang ang pumalit sa kanya? Pasensya ka na pero iba si Rosita, iba ako. Akala ko ba mahal mong kapatid ko? Ilang linggo pa lang siyang nawawala, gusto mo na siyang palitan? Ang masakit pa nito, ako pang tinutokso mong pumalit sa kanya? Hindi naman sa ganon. Kaya nga lang inihahanda ko ang sarili ko, Alma. Sakaling hindi na siya makita at ikaw ang gusto ko kasi magkamukha din naman kayo. Pwes itigil mo na yung kalokohan mo, Lando. Hindi ko pinangarap na ang kininang pag-aari ng aking kapatid. Kung sakaling hindi na makauwi si Rosita, malaya kang manligaw ng iba dahil karapatan mo yan.
Pero wag sa akin. Kasi ngayon palang sasabihin ko na sa'yo. Wala kang pag-asa. Sa pagkakataong yun, alam ko na napahiya ng sobra si Lando, lalo pa nga at kaharap ako. Nakita kong namumulang mukha niya dahil sa mga sinabi ni Alma. Nang makita niya na nakatingin ako sa kanya ay inis siyang lumabas ng kubo. Noon naman pumasok si PO1 Delio. Ibinigay lang kay Alma ang gamot para sa lagnat at muli siyang lumabas. Nang maisara na niya ang pintuan, muli akong binalingan ni Alma. Ngumiti siya ng matamis. Hinawakan niya ang aking noo, pati ang aking kamay. Kumain ka na muna bago uminom ulit ng gamot para tuluyan ang umayos ang pakiramdam mo. Sige, kakain ako ng marami para manumbalik ka agad ang lakas ko. Salamat sa pag-aalaga mo ha. Oo naman, walang problema doon. Halika na, kumain ka na. Sige, nagutom na nga ako eh. Parang hindi naging maganda ang pag-uusap yung dalawa ng bayan mong hilaw. Oo nga eh. Kapal kasi ng mukha. Ilang linggo pa lang nawawalang kapatid ko, gusto na maghanap ng iba. Baka daw pwede na ako na lang pumalit kay Rosita. Oo nga no. Kung ganun pala, hindi niya totoong mahal ang kapatid mo. Akala naman niya may gusto rin ako sa kanya, porke magandang pakikitungo ko. May ibang usapan pagdating sa pag-ibig. Marami akong kaibigan pero dapat iisa lang ang iibigin. Swerte naman palang magugustuhan mo. Oo naman, talagang swerte ka. Ako? Totoo bang narinig ko? Oo, ikaw ang gusto ko. Gagawin ko ba sa'yo yun? Kung hindi kita mahal? Mahal din naman kita, Alma. Noon palang una nating pagkikita, naililigtas kita. Crush na kita kagad eh. Kaya nga lang, hindi ko masabi sa'yo. Baka kasi isipin mo na nagsasamantala ako kasi kailangan nyo ng tulong namin. Pero ngayong nagkasundo na tayo, masayang masaya ako, Alma. Nang yakapin ko si Alma, niyakap din niya ako ng mahigpit. Tapos ay hinagad ko siya sa labi. Noon namin narinig ang mga palakpak mula sa labas ng kubo. Nang lumabas kami ni Alma, nalaman namin na naroon pa pala si Lando. Hindi pa pala siya tuluyang umalis, kaya narinig niya ang lahat ng pinag-usapan namin. Parang nang uusig ang mga tingin niya nang humarap ulit sa amin. Galit siya nang muling lapitan si Alma, tapos ay ako ang hinarap niya. Kung ganon, ay hindi kayo totoong pamangkin ni Kapitana Esther. Dahil kung totoong magkamag-anak kayo, isang malaking kalokohan ang magkaroon kayo ng relasyon. Eh ano ba kasi ang pakialam mo kung ano man ang gawin namin sa buhay namin? Wala naman tayong relasyon, di ba? Kaya wala kang karapatang magalit. Wala nga tayong relasyon pero ang panluloko nyo ang ikinagagalit ko. Ano bang tinatago mo, Joseph? Bakit kailangan nyo pang magpanggap na kamag-anak ni Kapitana Esther? Sa palagay ko, wala naman akong dapat na ipaliwanag sa'yo. Kung nagkunwari man kami ni Delio na kamag-anak ni Alma. O sige, kung ayaw nyong ipaalam, di wag na. Pero ipapaalam ko sa lahat ng mga taong kasama natin ang pagpapanggap ninyo. Ikaw ang bahala kung yan ang gusto mo. Basta kami, wala kaming hinangad kung hindi ang kabutihan at kaligtasan ng mga taga rito. Kabutihan at kaligtasan ng mga taga rito ang inisip nyo? Paano ba namin pagtitiwala ng mga taong mula pa lamang sa simula ay niloloko na kami? May dahilan kami kaya namin yung ginawa. Hindi namin kilalang lahat ng taga rito. Baka kasi kaharap na namin ng aswang. Hindi pa namin alam. Mga aswang na magaling magkunwari ang kalaban natin. Hindi sila basta-basta makikilala. Kaya naisip namin na magpanggap. Sa'yo nga parang meron akong naaamoy. Palagay ko ay tabang hinala ko. Kaya kailangan din namin mag-ingat sa'yo. Anong nararamdaman mo sa akin? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ako na lang ang nakakaalam noon. Kaya kapag may ginawa kang hindi maganda, ako mismo ang magsasabi sa mga taga rito kung anong klase kang tao. Kaya mag-iingat ka sa akin. Alam ko ang itinatago mong baho. Wala akong tinatago. Mag-iingat ka sa pagbibintang mo, ha? Hindi yun bintang. Sigurado ako sa kutob ko kasi malakas ang pakiramdam ko. Kaya tigilan mo ang panggugulo kay Alma. Bahala na nga kayo sa buhay ninyo. Diyan na kayo!
Delio, ano ba yung sinasabi mo na alam mong lihim ni Lando? Abay parang namutla at kagad na umalis. Ano pa? Di yung pagiging seloso niya. At ang kagustuhan niya na maging asawa niya kapalit ng kapatid mo. Ang mukong natakot. Ano pa kayang sekreto niya? Ginamitan ko lang ng saywar, bumigay. Kilala ko yan si Lando. Barumbaro yan kaya mag-iingat kayo. Magaling din siyang manghikayat ng mga tao kaya tsak na ang nangyaring ito ay mabilis nakakalat. Ganoon na nga ang ginawa ni Lando. Kaya nang muling sumapit ang gabi, napansin ko na kakaunti na lang ang mga taong naroon para sumama sa amin sa pagruronda. Wala na si Lando at ang iba pa. Alam na namin ni Alma ang ibig sabihin yun. May mga taong naniwala sa kanya kaya wala na kaming nagawa kung hindi sabihin kay Kapitana Esther ang nangyari. Ipinaliwanag namin sa kanya ang lahat. Hindi naman siya tumutol sa aming relasyon ni Alma. Ipinaliwanag ni Kapitana Esther sa mga taga roon ang tungkol sa amin. Mga pulis kami at ipinadala roon para manugis ng aswang. Hindi kami nagpakilala ng tunay na pagkatao dahil hindi pa naman namin kilala ang kalaban. Naunawaan naman kami ng mga naroon kaya nga lang ay parang takot silang sumama sa pagroronda kung wala si Lando. Kaya walang nagronda ng gabing yon. Kaya kinabukasan 2 bangkay ang natagpuan. Sila yung mga kausap namin kagabi. Hindi kasi tayo nakapagronda kagabi kaya nagkaroon ng pagkakataon ng aswang para sumalakay. Siguro ay nangyari to. Pagkatapos natin mag-usap kagabi, inabagan sila ng aswang habang pauwi na sila. Sir, tingnan mo yung matandang lalaki na naroon sa tabi ng malaking puno. Nakatingin dito oh. Kaya nahinala ang mga kilos niya. Oo nga no. Huwag kang magpapalat ha, na siyang pinag-uusapan natin. Alma, kilala mo bang matandang yon? Yung nakatayo sa tabi ng malaking puno na yon. Hindi ko siya kilala. Hindi naman siya taga rito sa amin. Kung ganon, kumilos na tayo, Delio. Doon ka sa kabila. Alisto ka ha. Lalapitan ko siya kapag nakapwesto ka na. Kaagad na kumilos si P.O. Delio. Umikot siya sa kabila. Nang makita ko na nakapwesto na siya ay naglakad na ako palapit sa matandang lalaki. Nakita niya ako pero hindi siya tumakbo. Sa halip ay sinalubong niya ako kaya naman parang nagkaroon ng pagtatalo sa aking isipan. Naisip ko na kung aswang ang matanda at may kasalanan ay tiyak na tatakbo na kaagad. Pero siya pa ang lumapit sa akin. Bahagya lang siyang ngumiti sa akin tapos ay ibinaling niya ang kanyang paningin sa mga taong nag-uusyoso sa mga bangkay. Alam kong hindi ka pangkaraniwang tao. Sa tindig at porma mo ay alam ko na kung hindi ka pulis, isa kang sundalo, hindi ba? Taga saan ka, Tatang? Hindi ka taga rito, di ba? Hindi nga ako taga rito. Taga kabilang baryo ako. Ako si Manolo. Napadaan lang ako nang makita kong nagkakagulo ang mga tao. Alam kong nabiktima sila ng aswang. Pero ang nakakatuwa sa inyo, hinahanap niyo pa sa malayo ang aswang? Samantalang nandito lang sila sa baryo niyo? Ang ibig niyo po bang sabihin ay talagang nandito lang din sa baryo ang mga salot? Oo, tama ang narinig niyo. Nandito ang salot. Kaya nga kinatatakutan ng marami ang baryong ito eh. Kilala niyo ba kung sino ang salot na aswang, Tatang? Oo naman. Ang mga salot na aswang ay ang grupo ni Emong Daga na nagtatago dito sa inyong baryo. Si Emong Si Emong Daga? Daga? Ang sinasabi niyo bang Emong Daga ay puto lang isang paa? Oo. Ang grupo nila ang naghasik ng lagim dito. Merong mga kamag-anak si Emong Daga. Hindi ko nga lang kilala kung sino-sino sila. Pero maniwala kayo sa akin. Nandito sila sa baryo nyo. Hawak din naman namin ang kaso ng taong yan eh. Ngayon ko lang naisip na kaya pala kahit nabistay na ng bala ang katawan niya, ay nabuhay pa siya. Kaya pala, isa pala siyang aswang. At yung mga natagpuan nating puso at atay ng tao sa mga garapon sa bahay niya, ay hindi pala nila ipinagbibili yun. Kung hindi pagkain pala nila na ini-stock, para kung sakaling hindi sila makapambiktima, ay hindi sila magugutom. Hanapin nyo ang kuta nila sa lugar na ito. Habang buhay sina Emong Daga at ang mga kamag-anak niya, ay hindi magkakaroon ng katahimikan ang lugar na ito.
Alam kong itatanong nyo kung bakit marami akong alam sa kanila. Kasi nga ay galing sila sa aming lugar. Itinakwil ng aming baryo dahil masasama sila. Salamat sa impormasyong ibinigay niyo, Tatang. Ngayon ay magsasagawa kami ng mga plano para tugisin ang mga salot na yun. Nang makaalis na si Tandang Manolo, binalikan namin ni Pio Wandelio si Alma. Niyaya namin siya na muling mag-ikot sa baryo para tingnan ng mga lugar na maaaring pinagtataguan ng pangkat ni Emong Daga. Hanggang sa mapadaan kami sa tapat ng bahay ni Nalando. Nakita namin na nakatambay lang siya sa harapan ng kanilang bahay. Masama ang tingin niya sa akin. Halatang nagseselos siya at hindi niya kayang tingnan na magkasama kami ni Alma. Pumasok siya sa loob ng kanilang bahay at isinara ang pintuan, kaya nagpatuloy na lang kami ni Alma sa pag-iikot sa baryo. Makalipas ang mahabang oras, bumalik na kami sa bahay nila. Kagaya ng dati, muli akong nilamig, pero kaagad akong uminom ng gamot. Nang gabing yun, kakaunti na lang ang nagpunta sa bahay ni Alma para sumama sa pagroronda. At dahil kakaunti na nga lang ang taong naroon kahit hindi pa masyadong maganda ang aking pakaramdam, sumama na ako sa kanila sa pagroronda. Hanggang sa makarating kami sa pinakadulo ng baryo kung saan madalang na ang mga bahay. Puro kakahuyan ang paligid. Hindi ba naman masyadong maayos ang pakiramdam mo ha? Dapat sa'yo nagpapahinga pa. Hindi ko naman kayo pwedeng pabayaan. Gusto kong samahan kayo. Huwag ka mag-alala. Kaya ko naman ang sarili ko. Oo nga naman, Alma. Iba talaga nagagawa ng pag-ibig. Nakakapagpalakas ng katawan. Ako kaya, kailan ko matatagpuan ang aking true love? Teka pala, bakit inilabas niyo ng mahabang armas niyo? Armalite ang tawag niyan, di ba? Kakaunti lang kasi tayo ngayon. At isa pa, alam na rin ng mga kasama natin na mga pulis kami kaya pati ang mga bala ay dinala na naming lahat. Para na kayong pupunta sa giran yan. Gera po laban sa mga aswang. Naniniguro lang po kami, Kapitana Esther. Alam niya naman si Sarge. Masyadong sigurista yan. Oh, sandali lang mga kasama. Oh, Samantha ron. Parang may papalapit sa atin eh. Humanda kayong lahat. Aswang dalawang yan! Ibang klase ang mga aswang na to ha. Sila pa ang kusang lumusob sa atin sa halip na tumakas. Mukhang desperado silang mambiktima ngayon. Alam kasi nilang kakonti lang tayo kaya malakas ang loob nila. Mag-iingat tayong lahat. Kung ganun, ay huwag tayong magpakita ng takot sa kanila. Patayin natin ang mga salot na yan. Bago pa makalapit sa amin ang dalawang aswang, natamaan na namin sila sa kanilang mga katawan. Nagulat ang mga aswang nang maramdaman ang hapdi ng kanilang mga sugat. Pero sa halip na tumakas ay nagpatuloy silang sumugod sa amin. Nang makalapit ay kami pala talaga ni Pio Wandelio ang gusto nilang patayin. Pero sa ulo ko na binaril ang aswang na sumugod sa akin. Sa pagitan ng kanyang mga mata tumama ang bala ng baril kaya nawasak ang kanyang ulo. Nang lingunin ko si Pio Wandelio ay sa bunganga naman niya binaril ang aswang na sumugod sa kanya. Sir, sa palagay mo ba ito totoo ang sinasabi ni Tandang Manolo? Oo, maaaring totoo ang sinabi niya. Ito ang patunay niyon. Kung mapapansin niyo, nung mga nakaraang gabi, kapag nakakita tayo ng aswang, lalo na kapag mayroon na silang nabiktima, ay nagpipilit silang tumakas pero ngayon, sila na ang sumasalakay. Kung alam na ng Emong Daga na yun na nandito na kayo para tugisin siya at ang kanyang grupo, kailangan nyo ng dobling pag-iingat. Alam nila kung saan kayo makikita. Pero sila, hindi natin alam ang lungga nila. Tama ang sinabi ni Alma. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay makakalamang sila. Darating ang oras na magkakamali din sila. At kapag nangyari yun, hindi lang isang panyang puputulin ko. Tatagpasin ko rin ang leg niya para hindi na siya mabuhay pa. Sa palagay mo kaya ay sila rin ang dumukot kay Rosita? Sa palagay ko hindi siya ang gumawa niyon, Alma. Kasi nakasagupa pa namin sa Emong Daga sa ibang lugar bago namin natanggap itong kaso ng kapatid mo. Kaya kami napunta dito. Tama si Delio. Nasa ibang lugar pa yon nang may aswang na dumukot kay Rosita. Tsak naman na kaya dito napadpad yung Emong Daga na sinasabi niyo ay dahil nagipit sa dati niyang kuta. Ganun na nga po ang nangyari, Kapitana.
Pero kung aswang talagang dumukot kay Rosita, may posibilidad na kalahi nga din yun ni Emong Daga. Joseph, narinig mo ba yon? Yun bang alulong ng aswang tinutukoy mo? Oo, yun nga. Sa kayong mga malalakas na angil. Alam kong angil yun ng aswang. Ha, sir, tingnan mo sa bandaron. Nang tumingin ako sa direksyong itinuro ni Pio Andelio, nakita ko na mayroong mga aswang na naglabasan sa likuran ng malalaking puno. Dahil sa liwanag ng buwan na aninag ko ang mga yun, hindi ko sila mabibilang sa daliri. Ibig sabihin lampas sila sa 20 dahil bukod sa mga aswang na nakatayo sa tabi ng malalaking puno, mayroon pa rin mga aswang na lumabas mula sa damuhan at marahang gumagapang papalapit sa amin. Di nagtagal ay nakita ko ang paglabas ni Emong Daga mula sa likuran ng malaking puno. Sargento! Bilib din naman ako sa'yo! Talagang hanggang dito sa baryo ay sinundan mo pa rin ako! Talagang ayaw mo kong tigilan! Pagsisisihan mo ang pagsunod mo dito! Nagkataon lang at nagkatagpo tayo muli, Emong Daga. Hindi ko naman inaasahan na muli tayo magkikita dito. Siguro ay mayroon tayong hindi natatapos gawin. At yun ay ang putulin ko ang ulo mo. Hangal! Pinutol mo na nga ang isang pako! Hinahangad mo pa talaga ang ulo ko! Ang puso mo at atay ang kakainin ko! Patayin niyo ang mga hangal na yan! Humanda kayong lahat. Paparating na sila. Alma, umatras na kayo ni na Kapitana Esther. Kami na ang harap sa kanila. Sige, Delio. Tayo, nanay. Umalis na tayo dito. Hindi tayo aalis, Alma. Kailangan nating tulungan sina Joseph para tulungan tayo. Kaya tulungan din natin ang ating mga sarili. Mga pinditati naman ang ating armas. Kaya laban na ang mga kasama! Sige, nay. Gawin natin ito para kay Rosita. Iganti natin siya sa mga salot na yan. Nang sumugod na nga ang mga aswang, kaagad kaming nagpaputok ni Pio Andelio. Bawat Naming pigilan ng mga aswang na to. sumang-ayon naman sina Alma sa sinabi ko. Sumama sila kina Lando at sa dalawa. Nang bahagya kong sumilip sa siwang bintana, nakita kong nakagapos na ang mga kamay ni na Alma at Maaaring dito dumaan sila do para tumakas. Papasukin namin ni Delio ang lagusan. Yung iba, kumalat sa paligid sa lugar na to. Tsak na ahon yung Lando na yon sa dulo nito para tuluyang makatakas. Tama si Joseph. Kumilos na tayong lahat para hindi na makatakas ang salod na aswang na yon. Mag-iingat kayo, Joseph. Etong flashlight. Gamitin nyo. Tsak na madilim dyan sa ilalim. Oo, kayo rin ang inay mo. Tayo na, Delio! Sige, sir. Kasunod mo ako. nang makababa nga kami sa lagusan, nalaman namin na mahaba pala ang lagusang yun. Gamit ang flashlight, hinanap namin doon si Lando. Binagtas namin ang mahabang lagusan hanggang sa makita namin siya na nahihirapan ng maglakad habang tutop ang malaking sugat sa tagiliran. Nang makita niyang liwanag na likha ng aming mga flashlight ay nagmamadali siyang tumakbo. Pero naabutan namin siya kaya muli kaming naglaban sa loob ng lagusan. Kahit sugatan na siya, malakas pa din. Hinarap niya kami ng buong tapang. Mabuti na lang at nahiwa ko ang kanyang palad kaya hindi niya nagawang pabaunin sa dibdib ni Pio Andelio ang kanyang mga kuko. Kaya binuhat na lang siya ni Delio at ibinalibag sa akin. Kapwa kami tumamba. Yun naman ang sinamantala ni Lando para muling tumakas. Aray ko! Ang bigat mo pala, Delio. Tumayo ka na dyan. Bilisan mo at makakatakas ang walang hiyang yun. Parang nabala yata ang balakang ko, sir. Pero huwag kang mag-alala. Kaya ko pang lumaban. Tayo na! Hindi ka na makakatakas, Malando! Hindi ka namin titigilan! Ayun siya, sir. Papaahon na. Yun na pala ang dulo ng lagusang ito. Hindi siya dapat makahon. Mahihirapan na tayong huliin siya kapag nakaalis siya ng lagusan. Nakaahaw na siya, sir! Kahit pagod na kami, patuloy pa rin kaming sumunod kay Lando. Umahon din kami sa lagusan. Nang makita namin siya ay nakaluhod na. Pagod na pagod din. Wala na rin siyang balak na tumakbo dahil wala na pala siyang tatakbuhan. Napapaligiran na pala siya ng mga taong kasama ni Tandang Manolo.
Nandoon na rin sina Kapitan Esther at Alma. Tapusin mo na ako, Joseph. Panalo ka na sa laban natin. Kung mayroon man na dapat na magparusa sa'yo, hindi ako yan. Batas ng tao ang pinapatupad ko. Hindi sakop ng batas na yun ang humatol sa mga kampon ng kadiliman na kagaya mo. Huwag mo akong ibigay kina Tandang Manolo. Ayoko sa kanila. Sige, pagbibigyan kita sa isang kondisyon. Sabihin mo sa akin kung saan mo dinala ang bangkay ni Rosita. Sa likuran ng bahay ko. Sa deposito ng banyo. Doon ko inihulog ang katawan ni Rosita. Maraming salamat. Ngayon, ay maaari na mabigyan ng maayos na libing si Rosita. Tandang Manolo, ipinauubaya ko na sa inyo ang paghatol sa salot na to! Joseph, sinungaling ka! Hindi ka marunong tumupad sa usapan! Mayroon akong batas na sinusunod sa labanan. Rule number 1, hindi dapat pinagtitiwalaan ang kalaban. Nang iwanan ko si Lando, nilapitan na siya ni Tandang Manolo at ng mga tauhan niya. Kinuha nila si Lando at dinala sa kakahuyan. Narinig pa namin ang malalakas na sigaw ni Lando, tanda ng hirap at sakit sa parusang iginawad sa kanya ni Tandang Manolo. Matapos ay lumapit sa akin si Tandang Manolo at nagpaalam. Umalis na sila sa aming baryo. Lumapit naman sa akin si Alma at yumakap. Nang sumikat ang araw, kahit hindi pa kami nakakapagpahinga, binungkal na namin ang deposito ng banyo ni Lando at doon nga namin nakuha ang naaagnas ng katawan ni Rosita. Binigyan yun ng maayos na libing. Matapos noon, muli kaming nag-report kay Major Manning para maisara ang kaso ni Rosita at Emong Daga. Saka ko binalikan si Alma. Akala ko hindi ka natutupad sa usapan natin eh. Kapag nangako ako, tinutupad ko. Bumalik ako para sa'yo. Ngayong maayos na ang baryo nyo, pwede na nating bigyan ng oras ang ating mga sarili. Halika nga, payakap nga ako at pahingi ng isang matamis na kiss. Oo naman, namiss yata kita. Isang taon kaming naging magkasintahan ni Alma. Tapos ay nagdesisyon na kaming magpakasal. Doon na rin kami tumira sa bahay ni Inay Esther para mayroon siyang kasama sa bahay. Naging masaya naman ang pagsasama namin ni Alma. Ang kaibigan ko naman na si Pio Andelio doon din nakakita ng mapapangasawa at yun ay ang babaeng sumampal sa kanya, si Lucy. At yan po ang naging karanasan sa buhay namin na hindi ko makakalimutan kailanman sa Jupiter. Sana po, mabigyan nyo ng pansin ang aking liham at maisadula ito dito sa City of Angel. Marami pong salamat at God bless sa inyong channel.